Mindanao. Sa Butuan City, binatikos ng 48th Infantry Battalion ang mga rebelding New People's Army dahil sa pag-imbak ng mga pampasabog malapit sa isang tahimik na komunidad sa lungsod. Ito'y matapos na ma-recover ng Army ang mga homemade improvised bomb sa barangay Bugsukan na itinuro ng dating kasapi ng NPA na unang sumuko sa gobyerno. Maaring marami ang masawi o masaktan kung nagkataong matagpuan ng mga bata at paglaruan ang mga bomba. Sa Malaybalay City, ang mga state universities and colleges ay umaasa na aprobahan ng Kongreso ang panukalang dagdagan ang kanilang pondo sa darating na 2026. Sinabi ni Dr. Rolito Ebalie, ang president ng Central Mindanao University sa Malaybalay, na malaking kawalan kapag hindi nadagdagan ang pondo para sa infrastructure projects ng universidad sa susunod na taon. Sa Basilan, abot naman sa 26 na vulnerable senior citizens ang nakatanggap ng Hadiah Care Packages mula sa MSSD BARM. Ang Hadiah Care Package ay ipinamahagi ng mga field worker ng MSSD sa mga tahanan ng mga beneficiary. Ito ay sa ilalim ng programa ng MSSD na Older Persons and Persons with Disabilities Welfare Program. Sa Zamboanga City, daan-daang mga magsasaka at mangingisda mula sa barangay Bungyao at Kalapit-Bayan ang nakatanggap ng ayuda sa ginawang Farmers Fisher Folk Servicio Caravan. Nagkaroon ng one-stop shop ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan para sa mga mamamayang nasa malalayong lugar at bihirang na marating ng pangunahing serbisyo ng gobyerno. Tigo Mindanao.